Ito na po mga minamahal ko ang ating po pinagpahalang mga ran, ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Noel, our beloved elder. Let us pray. Mabunig at mapagpala namin Diyos, sumanamit sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa maghapong ito, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay aming pinapaabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin upang sama-sama kaming sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa munang yugto nilang isang gawain, ang aming mga pagpupuri, ang mga pakikinig ng mga patutuo, ang mga awitin, yung mga awit, aming nadarama, ay napakatamis na presensya. Hanggang sa pagbibigay ng may katapatan, hindi ka nagkulang, patuloy mo kaming pinasagana sa lahat ng bagay. Sa mga sandaling ito, mahal na Panginoon, muli namin pag-aralan ang iyong mga salita, ngunit kami munang lahat na narito sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Distrada Almeida, ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala na sambitma na aming mga labi, tumay sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin mo kami sa aming mga karumihan ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ay mga salita, pati na po ibang lingkod sa ganakin wala kang magagawa. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta aming sinasaway, ang demonyo ng pag-alilangan, demonyo ng antok, cast out in the mighty name of Jesus, anoint thy word, O Lord, and we bind the power of darkness, cast out from our midst. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Si hallelujah, praise the Lord. Kang nagkawindang-windang na. Sabay-sabay maminamahal, si hallelujah, praise the Lord. Diyo, sintonado na tayo maminamahal. Alam niyo po, sa totoo lang, ang pagod ng tao ay imbento ng Diyos. Amen. Tayo po'y napapagod dahil tayo po'y mga tao lamang, pero imbento pa rin yan ng mahal na Panginoon para bigyan tayo ng kalusugan dahil yung tulog ay imbento ng mahal na Panginoon. Yung kalusugan, lahat ng ibinibigay sa atin ay talagang gawa ng ating Diyos na buhay. Amen. Kung magpapagapi tayo diyan sa ating nararamdaman, ako lang, maminamahal, kanina pa ako tulog. Pero kinakailangang labanan natin at ipagtrabaho ang ating mga kaligtasan dahil ito ay araw ng linggo. Amen? Araw na atin pong inilalaan para maibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa ating nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Amen! Praise the Lord! At mapalad tayo dito, maminamahal, dahil talagang patuloy tayong binibigyan ng kalayaan upang huwag masupil ang ating pananambahan. Amen? Amen? At ang ating minamahal na mga kapatiran din sa NCR, sa Metro Manila, talagang sabik na sabik, maminamahal. Alam niyo po ba ang napapansin ng ating mga bisita from Manila, lalo na sa ating pong beloved Minister Wildy James Almeida Jr., last 35th church anniversary, naiinggit siya sa atin, yung ating mga anak, maminamahal, grabe ang kalayaan, paikot-ikot dito. Ang sabi pa nga niya, mabuti pa rito, hindi uso ang mask. Purihin ang mahal na Panginoon, amen. Kaya naman, kapag magikinig na tayo ng pangangaral ng mabuting balita, pahalagahan natin ito, amen. Amen. Yung wala sa katotohanan, seryoso sila. Nagkalat sa mga grandstand pero hindi lumalakad-lakad, hindi pumupunta kung saan-saan. Tinapos po nila lahat lang kanilang gawain, nagbabaon na lamang sila. Nandiyan sa kanilang tabi para yung mga anak nila hindi sila maistorbo. Kapag pangangaral lang ng mabuting balita, wala nang galawan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa araw na ito, maminamahal, meron tayong isang paksa na matagal na nating gustong tatalakayin. At papanahon na maminamahal, kinakailangan
ma-refresh po tayo. Atin pong lagay din, maminamahal sa atin pong para mababasa ng ating mga kapatid. Kumuha po kayo ng mga ballpen, papel at Biblia. And I give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable Pastor Will de Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang beloved children, grandchildren, and children-in-law, at sa ating mga pastoral workers, beloved elders, beloved visitors, minamahal na mga kapatiran, mga datihan, welcome po kayong lahat. At sa ating pong mga webcast viewers sa Facebook at YouTube, amen. Magandang hapon sa ating lahat. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, ulitin ko po, ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Amen. Dito po sa aklat ng Psalms chapter 37 verse 3 up to 7, we are talking about the total commitment in God's calling. Ayan po ang minamahal, total commitment in God's calling. Ito po yung atin pong tatalakayin at atin munang alamin ano po ang ibig sabihin ng commitment. Ang commitment, maminamahal, ay nariyan, ipa-flash po natin yan, an agreement or pledge to do something in the future. Ito po, maminamahal, ang meaning ng diksionaryong Webster. An act of committing to a charge or trust. At ang pangatlo po dito ay an instance of being obligated. Ito daw po ang ibig sabihin ng commitment. Kung ang diksyonaryo ay may meaning ng commitment, lalo na po ang banal na kasulatan, mayroon. Amen. At kahapon, pinagpala kami, kung narito sila, kung wala naman, praise the Lord. Dahil talagang Holy Supper natin ngayon, amin talagang pinaglaanan. At medyo marami tayong dapat trabahuin kahapon, gagawin, pero napaunlakan natin yung ating mga kapatid na ating inalayan ng basbas. At kahapon, narinig ko na naman yung 5C sa pag-i-explain ng ating beloved elder. At nadagdagan na, naging 6 na. Ay, 7 na. Dati 5 lang, ngayon 7 na. Number 1 doon ay commitment. Kaya ito pong minamahal ay atin pong nabasa naman po ninyo. Pakibasa po sa Biblia at atin pong bigyan ng kahalagahan ito na ang Biblia naman po ang magsasabi ng tungkol po dito sa commitment na sinasabi ng ating pag-aaralan. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, Kabanatay 37, talatay 3 hanggang 7, ito pong sinasabi, tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa kanya at kanyang papangyarihin at kanyang palalabasing gaya ng liwanag ang iyong katwiran at ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa nang dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad, dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masamang katha. Amen. Pagpalain po naman ng Panginoon ang kanyang mga salita nating binasa. Praise the Lord. Sa madaling salita, maminamahal, Tagalogin natin ang commitment. Ito daw po ay ihabilin o iukol, amen? O ito'y gumawa ng mga bagay na karapat-dapat. Ito daw po minamahal yung Tagalog na ibig sabihin. Hindi naman tayo Tagalog teacher. Pero unawain natin doon sa meaning na ating pong kinuha kanina, an agreement or a pledge, yung mga pangako, amen? 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 Na gawin natin ang mga pangako na yan na hindi mapapako. Amen? Yan daw po ay act o
gagawin na may pagtitiwala sa ating Diyos. Amen? Amen? At ang sabi po rito, ang pangatlo talagang obligasyon mo na gawin yung iyong commitment, yung iyong ipinangako. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos, maminamahal. Ang sabi ng John chapter 15 verse 3, John chapter 17 verse 17, maminamahal, ang salita ng Diyos ang maglilinis sa atin, ang magtuturo sa atin. Sanctify thy word because thy word is truth. Ang sabi ng 17:17 ng Juan. Sa mga salita ng Diyos, dito daw po tayo dinadalisay, nililinis, tinutuwid. Amen? Kaya, kung gusto natin na matupad yung ating mga pangako sa Diyos, yung commitment natin sa ating mahal na Panginoon, mayroong 5 bagay naman na ikonsidera ng mga tunay na mga Kristiyano para yung kanilang katawagan, amen, amen, kung ikay tinatawag bilang mananampalataya, kung ikaw ay tinatawag bilang mang-aawit, kung ikaw ay tinatawag bilang manunugtog sa kanyang banal na gawain, kung tayo po'y tinawag bilang helps or bilang elder of the church, o tayo po ba ay tinawag bilang full-time workers sa kanyang banal na ubasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Unang-una, maminamahal, sinabi rito sa versikulo 3, trust in the Lord and do good. Yan daw ang kailangang palaging nasa isip, laging ginagawa ng ating binabanggit ng lahat as a whole ng mga mananampalataya. Amen. Fully dedicated ang buhay mo, ang pagkatao mo, ang pagserbisyo mo bilang mananampalataya, bilang mang-aawit, bilang manunugtog, bilang helps, bilang pastoral worker, para sa gawaing pagliligtas ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na iglesia. Out po dito yung sarili mong desisyon at sarili mong direksyon at sarili mong gustong gawin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, nakaakibat daw po dito na kinakaya lang magtiwala tayo sa ating mahal na Panginoon at gawin lamang natin ang tama at mabuti. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yan po yung una sa versikulo 3. Ang sabi rito, tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti, tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagtatapat. Hindi kanya pagkukulangan, hindi ka mamumroblema. Anong gagastusin mo sa pagpapaaral sa mga anak mo? Anong kakainin mo sa araw-araw? Anong itutustos mo sa mga bayarin mo, sa elektrisidad, sa tubig, lahat maminamahal. Amen. Amen. In other words, kapag tayo po'y committed na maglingkod sa Diyos, magpapagamit sa Diyos, amen, wala na tayong alalahanin pa. Kung mayroon ka mang alalahanin, yan ay hindi mo kasi inuuna na hanapin ang kanyang katuwiran. Kaya nagkakaroon ng mga problema ang mga Kristiyano. Itong aking binabanggit dito, lahat tayo, maminamahal, nagkaroon ng problema dahil kahit linggo, nag-iisip, kumita. Amen? Nag-iisip, anong makain, anong mabibreak pagkatapos ng gawain. Amen? Nag-o-overnight, nandito ang katawan, ang isip, ang gagawin kinabukasan. Amen? Hindi maiwasan. Ang total commitment, maminamahal, bilang mananampalataya, ay ang sabi rito, maminamahal, tayo daw ay magtiwala, trust in the Lord, and do good. Dahil sa iyo pong pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, ang sinabi ng 6:33 ng Mateo, all these things shall follow us. Amen. I-provide ng mahal na Panginoon ang ating mga pangailangan. Amen. Hindi tayo mamumroblema. Amen. Verse 4. Number 2, delight thyself in the Lord. Sinabi rito, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee
the desires of thine heart. Lahat ng gusto ng iyong puso, hindi gusto ng iyong isip, hindi gusto ng iyong plano, hindi gusto ng iyong kagustuhan. Amen. Amen. Ang mga Kristiyanong talagang mga maiinit, nagtitiwala sa mahal na Panginoon, lahat ay idinadaan sa panalangin. Amen. Lahat ay dinadaan sa pagpupuri. Lahat ay dinadaan kung anong kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga ang mga Kristiyano, sasabihin ka agad sa iyo, Brad, sama tayo bukas, punta tayong Bible study, kung kalooban ng mahal na Panginoon. Pag sinabi kalooban, dahil wala ka namang ginagawa. At ito, naka-assign ka, kasama ka. Amen. Yung ating mga kapatid, iiwanan ang trabaho. Kaya nga sabi nila, masisante na kami kung masisisante. Ang mahalaga, aming gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. The more na ginagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon, the more yung may-ari nahihipo. Amen. Amen. Pinagkakantyawan ng mga kasamahan yung ating mga kapatid na talagang committed sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Pinagkakantyawan sila. Sinasabing, sigurado tanggal yan kapag hindi sumusunod. Yung nagsasabing tanggal, yun ang natatanggal. Nare-retain, nananatili yung ating mga kapatid. Yung ating kapatid na nasa, ngayon? Nasa London. Nagtatanggalan na sa kanilang trabaho. Siyempre, Asian race sila. Medyo may mga diskriminasyon doon. Alam nila na talagang una silang tatamaan. Pero sila'y matapat sa pagbibigay ng kanilang 10 bahagi tandog. Nagtitiwala sila sa ating mahal na Panginoon na sa pagbibigay, ang sabi nga, maminamahal, it is more blessed to give than to receive. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo, maminamahal, nagkaroon na ng tanggalan. 2 na lang sila natitira. Nagtiwala siya sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, ako'y anak mo, mahal na Panginoon. Alam ko, hindi mo ako pababayaan. Nagpa-pre-request sa ating beloved pastor, sa mga manggagawa, sa mga beloved babies, sa ating beloved parents in the Lord. Nakarating sa ating lahat, paminamahal. Kaya pasa-pasa ang mga pre-request pag nakarating sa amin. Ipinagpipri ng lahat yan, iniluluhod yan. Kahit talagang nakasakay pa sa sasakyan yan, nagtatravel, ihihinto yan, ipanalangin lang inyong pre-request ninyo. Pagkatapos yan, maminamahal, magulat tayo, sabi ng ating minamahal na kapatid. Salamat sa Diyos. Salamat sa mahal na Panginoon, Kuya. Natanggal yung kasama ko. Ako na lang ang pinananatili. Buhay ang Diyos! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Committed itong mga kapatid natin na ito nang sabi nila, mahal na Panginoon, pagbibigyan mo ako ng tsansa na makapagtrabaho abroad. Makatulong ako sa gawain mo. Ako'y makatulong sa pagbibigay para manatili, makatayo ang ating banal na iglesia. Ginagawa ng ating mga kapatid na ito, maminamahal, kahit sa kalit-liitang proyekto ng ating gawain dito sa San Carlos Outreach, kabahagi sila palagi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, pagpalain silang lubos ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen! Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi rito sa versikulo 5, pangatlo, maminamahal, hallelujah, ihabilin mo ang iyong lakad. Kaya sabi ko kanina, yung commitment ay habilin. Ibig sabihin, maminamahal, medyo malalim na Tagalog yun. Medyo ang alam ko, ginagamit ito pag namamatay na yung tao, maraming ihabilin. Pero ang words na ginagamit dito sa Tagalog, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang pangyayarihin. Pangyayarihin, sa English, maminamahal, and He shall bring it to pass. Ibig sabihin, lahat ng dinidesire ng puso mo, lahat ng pinagpipray mo, na alam mo kalooban ng Diyos, hindi kalooban mo, hindi kalooban ng tao, hindi kalooban ng ating isip. Amen? Amen? Papatnubayan at sasamahan ka ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Isang hindi ko malimut-limutang patotoo ng ating kamang gagawa diyan sa Trento. Pagitan po yan ng Davao at Butuan. Mayroon daw po tayo diyang isang pamilyang manggagawa, maminamahal, na yung kanyang asawa ay kanyang pinag-aral. Pinag-aral, maminamahal, ng kolehiyo, nakapagtapos ng 4 na taon sa loob ng pastoral. At nung ito po ay nakapagtapos, maminamahal, nakipagkontrata sa labas.
At nakakita na ng magandang trabaho sa kanilang pagpaninilbihan bilang mga manggagawa. Nagkaroon sila ng sariling tricycle, nagkaroon sila ng mga masasakyan papunta sa mga Bible study, pinapagamit nila. At tiyempo pala na binilang na nila, mga ilang araw na lang ay laalis na sila sa pastoral at lilipat na sila doon sa bahay na kanilang titirahan, na kanila palang hinahanda dahil graduate na yung kanyang asawa ng 4-year course at mayroon ng marangal at magandang trabaho. At ready na lahat, maminamahal, ngunit isang araw may nanaginip na mga kapwa nila manggagawa. Ang sabi, maminamahal, doon sa kanilang kapwa manggagawa, "Kuya, nananaginip ako. Huwag na kayong tumuloy na lumabas dahil mayroong mangyayari." Binabaliwala niya. Pangalawa, nanaginip na naman. Iba na naman ang nanaginip. Tagalabas na. Sabi doon, "Kuya," kasi preacher itong asawa, "Kuya, hindi ka talaga pwedeng lumabas dahil may nanaginip. Mamamatay ka." Una, may mangyayari. Pangalawa, mamamatay ka. Pangatlo, maminamahal, naginip na naman. Mayroon talagang ginamit para kumbinsihin itong ating mga kapatid na ito. At habang ito'y kinakausap, maminamahal, ang sabi, hindi na talaga mapipigil ang aming desisyon. Aming desisyon, hindi desisyon ng Diyos. Hindi kasi itong mga kapatid natin ito committed talaga sa mahal na Panginoon. Dahil kapag ikaw ay committed, experience na namin, maminamahal, ako'y may 2 kursong natapos, binabaliwala dahil ako'y tinawag bilang manggagawa. Malayo ako sa aking pamilya dahil ang aking katawagan maging katuwang ng ating dearly beloved parents in the Lord. Mga beloved babies sa pangangasiwa ng mga napakaraming tupa katulad ninyo. Ay wala akong magagawa, talagang kinakailangan kong sundin. Alam niyo, maminamahal, sa madaling salita, kinabukasan, aalis na ang mag-asawa, nakapack up na, ready na lahat. Kinabukasan, may pumasok na si Raulo. Pumasok, habang nagpupuri sila, may daladalang kutsilyo, sinaksak dun sa puso mismo ang preacher. Patay, karakadaka. Tingnan niyo, maminamahal, ganun magmahal ang Diyos. Binibigyan ng babala, binibigyan ng paalaala. Talagang tayo'y pinangungusapan dahil, maminamahal, hindi tayo basta-bastang binili lamang ng dugo ng tupa, dugo ng kambing, dugo ng mga hayop, dugo ng mahal na Diyos na nagkatawang tao, alang-alang sa iyo at sa akin. Kaya kapag ikaw ay tinawag bilang mananampalataya, mang-aawit, manunugtog, helps of the church, manggagawa ng mahal na Panginoon, think it million, billion, trillion times. Kung ikaw ba talaga'y committed sa katawagan na yan, baka ikaw at ako ay mapapahamak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maliwanag ito, maminamahal. Ihabilin, iukol, ibig sabihin, talagang igugugol mo na lang ang iyong buhay, ang iyong mga pagsasagawa. Dahil bakit, maminamahal? Yung ating mahal na pastor, abogado yun eh. Bakit pinagpala ang ministeryong ito? Ang mga abogado nakikinig na lang sa kanya. Amen. Amen. Ang mga huwis, ang presidente, lahat ng mga senador, lahat ng mga namimumuno sa ating bansa, nakikinig sa mga man of God, sa mga ngaral ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pinakikinggan ang mga salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, maminamahal, ano daw ang ipagmamalaki ng tao kung maakin man niya ang buong kayamanan ng sanlibutan, ngunit ang kanyang kaluluwa ibulid sa dagat-dagatang apoy. Amen? Amen? Kaya, grabe, maminamahal, kinakailangan po nating, hallelujah, ihabilin ang ating mga lakad, yung iukol po natin ang ating pagtitiwala, hallelujah, dahil ito daw po, maminamahal, ang ating, hallelujah, atin pong pakipagtipan nung ating tinanggap si Kristo na ating tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay, hallelujah, committed tayo after baptism in Jesus' name. We are not
of our own. Tayo na ngayon ay pag-aari na ng mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Amen. May katawagan tayo. Oo. Pag tayo po ay uuwi na sa atin, maging invisible church na, nagdi-disperse na ang gawain, tapos na ang Miyerkules, ang Biyernes at Linggo, nagkanya-kanya tayo, tawag doon ay invisible church na. Talagang naghahanap buhay tayo, nagtatrabaho tayo, talagang nagninegosyo tayo, o talagang para tayo mabuhay. Pero maminamahal, yung ating pinag-usapan ditong commitment ay yung iyong tungkulin tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo bilang mananampalataya, bilang mga awit, bilang manunugtog, bilang helps of the church, bilang manggagawa ng mahal na Panginoon. Ito ang ating pinag-uusapan dito. Committed tayo. Amen. Amen. Hindi tayo dito maminamahal, kunwarian lamang. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pang-apat po dito, sinabi po ng versikulo 5, sinabi rito, rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Ito maminamahal, sinabi rito, hallelujah, ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa nang dahil sa Kanya na gumiginhawa sa kanilang lakad dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masasamang katha. Ito maminamahal, talagang sa ating buhay, sa araw-araw, hindi maiiwasan. Kaya nga, papunta ka pa lang ng gawain, pag nakabarong ka na, sabihin, magkakasal na naman si brother. Amen. Mag-aabay na naman ang kasal dahil nakabarong. Amen. Nakaputi na naman ang mga awit. Ang mga Kristiyano, nakaputi na naman, ay pupunta na naman, hallelujah, sa kanilang opisina. Kung ano-anong mga kantyaw na sinasabi. Amen. Amen. Subalit ang sabi ng Biblia, papayapain mo ang iyong isip, ang iyong puso. Mga tao lang yung nagsasabi na yan. Ang iyong pinag-aalayan, ang iyong paglilingkod ay Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari, Panginoon na mga Panginoon. Amen? Na siya ang magbibigay ganti sa lahat ng ating ginagawa. May gantimpala tayong nakalaan. Amen? Amen? Praise the Lord! Yan nung Biyernes, maminamahal, walang halos gumagalaw sa buong mundo dahil patay daw ng Diyos nila. Lagi na lang namamatay taon-taon ng Diyos nila. I'm sorry to the beloved new ones. Ang Diyos po ay hindi na namamatay. Namatay lang siya 3 hours doon, maminamahal doon sa 3 days, doon sa nung inilibing siya, nung ipinako sa krus. Yan ay pagpapatunay ng kanyang humanity. Yan ay pagpapatunay ng kanyang pagkakatawang tao. Amen. Pero hindi nangangahulugan na nandun siya sa libingan, patay na siya. Bakit? Ang Diyos ay Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Yung laman ng tao, yun lang ang ipinapakita na doon, na ang tao kapag namamatay, ililibing talaga. Amen. Pero ang kanyang kaluluwa, andun lang, maminamahal sa kanyang trono. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. At ngayon nga, siniselebrate ng Resurrection Day daw ngayon, maminamahal. Ibig sabihin, siniselebrate natin ang pagkabuhay muli ng ating mahal na Panginoon. Pero sa totoo lang, sa mga Kristiyanong tunay, hindi na namamatay ang mahal na Panginoon. Buhay na buhay siya. Saan? Nasa puso mo. Nandiyan na nanaan sa iyo, lalo na kapag bumababa ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ginagawa tayong paging banal. Nagiging holy tayo kapag bumababa ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Di ba humihiyaw ka? Sumisigaw ka? Parang gusto mo na, mahal na Panginoon, rapture na! Bakit? Cleanse na cleanse ka. Malinis na malinis ka kapag bumababa ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Yun ang ibig sabihin. Maging payapa tayo. Amen. Praise the Lord. Ang mga tinawag bilang mananampalataya, bilang mga awit, bilang mga elders of the church, mga pastoral worker, na walang kapayapaan sa kasalukuyan, maminamahal, hindi sila committed sa Diyos na tumawag sa kanila. Committed sila sa kanilang sariling pangunawa at kaisipan. Yan ang katotohanan. Masakit man, pero
Talagang atin pong i-digest ng mainam itong araling ito upang maunawaan natin, maminamahal, saan ba talaga natin ilalagay ang ating mga sarili. Palakpakan muna natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Proverbs chapter 16, verses 3 up to 4. Basa. Praise God. Ito na po tayo sa panglima. Amen. Sa aklat ng mga kawikaan, Kabanata 16, ang talata 3 at 4. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas, oo, pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. O, tingnan niyo maminamahal. Iukol. Dito na po yung i-commit. Maminamahal. Amen. At dito sa Proverbs, talagang ginamit po yung word na iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa. Commit thy works unto Him. Sinabi rito, commit thy works unto Him and thy thoughts. Di ba napag-usapan natin yung thought dito? Sino nakaalala? Sino nakaalala doon sa ating pinag-aralan? Linggo yun, yung thought. Yung ipinapaliwanag sa atin na dinadaya natin yung ating pong mga thought, yung mga inner na, kumbaga sa nagpapakita ng maayos sa harap-harapan pero talikuran yung mata sulirap. Hindi nakakatingin ng diretsuhan. Amen? Amen? Talagang makikita mo na pagtitingin sa iyo, sulirap yung mata, nagsalubong. Amen? Amen? Praise the Lord. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Atin pong intindihin ito, maminamahal. Ang sabi rito, lahat ng ating mga gawa ay kailangan din naman nating iukol sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas. Oo, pati ang masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. Yun yung binigay ko sa inyong patutuo kanina. Ipinahabili na ng ating mahal na Panginoon. Kinausap na. 3 times kinausap yung worker na nabaliwala yung kaniyang hinahanda. Nalalabas, magtrabaho ang asawang babae, mamuhay na may karangyaan, hindi na nakalabas, sa pastoral pa lang, patay na, ibinurol na, saan ngayon ang kanyang pagsisikap. Amen? Amen? Praise the Lord. Kaya ang sabi ko sa inyo, maminamahal, think it over and over again. Amen. Talagang isang Kernel, maminamahal. Alala ko, si Kernel Casires. Pinagaling sa kanyang karamdamang vertigo. Alam niyo yung karamdamang vertigo? Nawawala ka sa balanse. Hindi ka makalakad na walang aalalay sa'yo. Tatagilid ka maglakad dahil wala ka sa balanse. Nung lumapit sa mahal na Panginoon, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ito inilihas ng ating dearly beloved pastor. Kasama sila Brother Lori Ejercito. Maminamahal, magbarkada ito. Abay, nagmungkahi, mahal na pastor, beloved Mama Dear, beloved assistant pastor. Gagawa tayo ng secretary, gagawa tayo ng treasurer, gagawa tayo kung ano-ano. Ang sabi ng mahal na pastor, bakit kayo ba ang pastor? Kayo ba ang tinawag ng mahal na Panginoon para pagpapastoran kayo o ang mga tupa? Ang sabi po ng dalawa, hindi po mahal na pastor para malalaman po namin yung in and out, ano nang nangyari sa loob ng iglesia. Ang sabi ng mahal na pastor, wala na kayong karapatan doon. Hindi na ninyo pwedeng pakialaman yan. Huwag na huwag kayong mag-isip, ni mag-isip man lamang. Isa sa puso yan. Talagang that is against the will of God. Ang sabi ng ating mahal na pastor, itigil ninyo yan. Wala, hindi pwedeng pagbigyan yung inyong gusto. Mag-ayuno ka, mag-fasting ka para mawala yung kaisipan na yan na masama sa'yo. Patuloy ang kanyang paglilikom. Naging dalawa na sila, Lori. Si Brother Lori, si Ejercito, nakalimutan ko yung apelido, basta Ejercito, na may sakit sa puso. May sakit sa puso, maminamahal na talagang grabe na talaga, dying. Tapos nung mabautismuhan, nung krusada natin, mahabang krusada, 37 nights, inaabot pa maminamahal ng 3 buwan,
Amen. May krusada 3 buwan, sunod-sunuran doon sila, Colonel Casiris at saka sila Lori Ejercito. Alam niyo, maminamahal, nang dahil sa kanilang ginagawa na yan, binalaan sila ng mahal na pastor. Kapag magpatuloy kayo, hindi lang babalik ang vertigo. Hindi lang babalik ang karamdaman ninyo sa puso, sakit sa puso. Hindi lang babalik ang anumang karamdaman na pinagaling na malapay sa atin. Imbis na kaglalakad tayo, baka lumpuin tayo. Amen. Imbis wala tayong cancer, baka sigit pa sa cancer ang karamdaman na atin pong makakamit. So ang nangyari, maminamahal, hindi nakinig itong dalawa. Pinagpatuloy. Kami, maminamahal, inuutusan palagi ng mahal na pastor, Beloved Mama Dear, dinidikita namin at inobserbahan ang kanilang mga lakad at kanilang mga ginagawa dahil nagbabahay-bahay sila kung anong mga pinagagawa, maminamahal. Bakit? Ang sabi ng mahal na pastor, they are not committed as a genuine and real member of this Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nagsisik sila, maminamahal ng offices, nagsisik sila nang ilalagay ang kanilang mga sarili kung saan-saan, nagalit ang mahal na Panginoon. Alam niyo, maminamahal, ang ginawa, nangyari, kung saan-saan na dumadalo, hindi na dumadalo sa central, dumadalo na sa mga outstation natin, nabalitaan na lang namin, parihong nalumpo yung 2 matanda na hindi na nakakilos at sila, ito na po ang nagdadala sa kanila doon sa hukay, doon sa kamatayan. Mayroon ba tayong itatago sa mahal na Panginoon? We cannot kick against the pricks. We cannot war against God. Amen? Hindi natin pwedeng makipaglaban sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga itinalaga, sa kanilang mga hallelujah, helps, sa kanilang mga inilalagay para tayo pangasiwaan. Kinakailangan sumunod tayo dahil nangyari na kay Miriam, kapatid mismo ni Moses. Nasabi ni Miriam, bakit si Moses lang ba ang pwedeng makipag-usap sa Diyos? Hindi ba pwede ako makipag-usap sa mahal na Panginoon? Ngunit maliwanag ang Biblia, pareho tayong kinakausap ng mahal na Panginoon. Pero mayroong itinalaga ang Diyos ng mga mangangaral. Naalala ninyo yung mensahe ng ating beloved Minister Willie James Almeida Jr.? We give due honor, double honor. Amen? Doon sa mga naghasik ng salita ng Diyos, doon sa mga nangasiwa sa atin, doon sa ating mahal na pastor, sa mga beloved family nila, sa kanilang mga itinalaga, kinakailangan sundin natin ito, sundin natin sila, dahil sila ang pawang nagpapagal sa inyong mga kaluluwa, araw at gabi. Ipinanalangin kayo, ipinagpupuri kayo sa mahal na Panginoon, naiingatan lahat ng inyong mga lakad, papatnubayan sa lahat ng oras, pagpalain ang lahat ng hipoy na yung mga kamay, lalo na po ikay naging matapat. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Gawin mo mang araw ang gabi, gawin mo mang gabi ang araw. Kapag hindi ka committed sa mahal na Panginoon, wala kang patutunguhan. Wala kang pagkakaiba dito sa second na nilalagay ko. Dito sa John chapter 8 verse 34. Pakibasa po ang talatang yan. At ang Romans chapter 1 verse 32. Kindly po. Dito po sa aklat ng 1, Kabanata 8, talata po 34, ito po sinasabi, sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Amen. Romans chapter 1 verse 32. Amen. Ganito pagkasabi. Na bagamat naralaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisagawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga iyon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Are we still entangled, committed as sinners? Hindi na po, di ba? Amen? Yung ating binasang talata, ang sabi ng ating malapay, yung lahat daw po ng alipin ng kasalanan, mananatili sa pagiging makasalanan. Wala siyang pakikinggan. Siyang pastor sa sarili niya. Siyang masusunod sa sarili niya.
Hindi siya sumusunod sa mga ipinapangaral sa kanila, sa mga nangangaral sa kanila. Wala na siyang pinakikinggan. Tawag pa nga dyan, reprobate. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi rito, yung sinabi ng Romans chapter 1 verse 32, lahat ng mga kasalanan magbuhat po sa verse 18, 19, 20 hanggang 31. Lahat daw po ng gumagawa noon, nagsamba ka sa Diyos-Diyosan, hindi. Ngunit ikaw ay lumalabag sa mga kautusan. There are more than 29 na mga nilalabag yan. Na ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay mananatiling makasalanan, committed ka as makasalanan. Tayo na po'y hinugasan ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoon. After baptism, you are a new creature. Amen. Bago ka nang nilalang. Pagbangon mo, pag-ahon mo, halos sa tubig, iniwan mo ang lahat mong mga kasalanan sa tubig. Pag-ahon mo, bago ka nang nilalang. Bakit mo pa ngayon uugaliin yung sinabi, yung binasa ng Romans chapter 1 verse 18 up to 32. Pinapalitan mo ang Diyos. Nagiging Diyos-Diyusan. Amen. At nakakatawa kagabi, hinahanap ko yung ating programa. Programa lang ng ating dambuhalang relihiyon, ng ating nakikita. At talagang natatawa ka. Naglalantad na talaga sila ng kanilang baho ngayon. Nakalagay na, Jesuit order. Grabe. Nung buhay pang aking beloved sweetheart, Sister Mariles, ang sabi niya, di mo ba alam, sweetheart? Sabi ko, alin? Na yung mga matataas na may katungkulan, yung mga pumupunta sa Papa ng Roma, huwag masaktan yung ating mga bisitang, mga nasa dambuhala pang relihiyon. I just want to open your mind. Alam niyo, maminamahal, they are black Jesuit. Yung mga Jesuita na talagang grabe talaga ang kanilang dala dito sa Pilipinas. They have two piece, may dalawa silang mukha. Akala mo, cardinal pala sa, ayun. Sabi nga ni Pangulong Duterte, may mga number 1, number 2, number 3 yan, nakatira pa sa mga napakaganda, napakagagarang mga subdivision diyan sa Parañaque. Talagang nasa mga condominium pa. Amen? Hindi tayo nagbubulaslas sa kanilang mga baho. Ngunit, ito po maminamahal ay pag-i-elaborate doon sa mga gumagawa na sa kasalukuyan, ayaw talagang pasakop sa kalooban ng mahal na Panginoon. Pilit talagang pumipiglas. Amen. Pilit talagang magsasarili ng kanyang landas. Amen. Ibig talaga maminamahal na magpapakitang gilas sa madaling salita. Amen. Amen. Abay, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Amen. Tila matuwid, maganda sa paningin ng tao, pero sa dulo pala, hukay na nag-abang, ibulid sa dagat-dagatang apoy. Ang impyerno at ang uday, ang naglagablab na apoy ay hindi namamatay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. We are not slaves, amen, of sin, amen. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Hindi po tayo committed as sinners, amen. Amen. We are born again Christian. Ipinanganak muli ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ngayon nga, as well celebrated as the rising Savior, the resurrection of the dead, ito nga yung araw na ito, amen, amen, yun ang pagkakaalam natin, pero matagal na tayong nag-resurrect, amen. Nung tayo binautismon sa tubig sa pangalan ni Jesus, pag-aho natin, bago na tayong nilalang noon, kasama na tayo sa ipinako ng mahal na Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi yun taon-taon ipako ka dahil sa katigasan ng ulo mo, katigasan ng ulo natin. Kailangan tayo maging masunurin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ina niyo maminamahal. Nangyari sa akin yun. Sabi ng ating beloved Mama Dear, anak,
Sumubra na sa langit ang kayabangan mo. Yung grabe ang iyong pride, grabe ang iyong ego, sabi na sa akin. Dahil nung araw, hindi talaga nila ako mapasuko. Sabi ng ating beloved Mama Dear, my beloved auntie, sabi niya, iwanan mo yung trabaho mo sa Angeles, kahit magkano pa, kahit million pa, kahit billion pa ang kinikita mo. Iwanan mo yan, mag full time ka. Dito, sumama ka na, ano mo na, ibigay mo na ang buhay mo sa gawain mala Panginoon. Sabi ko, isip-isip ko, ante, sabi ko, pwede naman akong tumulong sa gawain. Kumikita naman ako, 100,000. Makatulong ako, makapagdala pa ako ng kaluluwa sa paanan ng mala Panginoon. Sabi na, hindi yan ang kalooban ng mala Panginoon. Ang kalooban ng Diyos, pumasok ka, samahan mo kami rito sa loob ng pastoral, gawin natin ang kalooban ng mala Panginoon, hindi lang kayamanan ang ibibigay sa iyo, langit at buhay na walang hanggan pa. Matigas ang ulo natin, patuloy ako. Umuwi ako ng Angeles dahil may apartment akong tinitirhan, may sarili akong buhay. Kung gusto kong mag-happy-happy, wala makakapagpigil sa akin. Sige, isang araw, maminamahal, nakabisiklita ako. Nagbibisiklita ako. Tuwang-tuwa, nagpupuri. Nandun yung pagtanggi sa sinabi ng mala pastor, beloved Mama Dear. Sa kabila ng nanaginip ako, busis mismo ng mala Panginoon, sabi ng busis, pumunta ka, manatili ka sa bundok na nakatayo dyan sa silangan at tulungan mo, mangalaga ka ng mga tupa. 2 beses ako nanaginip, ang pangalawa kong panaginip, nag-harvest na ako ng palay. Kasama yung 2 kong kapatid na babae, Sister Nini, asawa nating beloved ordained preacher, Andy Binyas, ang aking mala kapatid na si Sister Inday Nier Salino, anak naman nating prayer warrior na si Brother Jojo Salino. Nakita ko, nagtatabas kami naggagapas kami ng palay, hinog na yung palay. Pero matigas ang ulo, sarili ang nasusunod. Puri-puri ako, nakabisiklita. Mahilig ako sa bisiklita nung araw. Bisiklita, pagbungad ko ng ganun, humaharurot na saraw sa harapan ko. Grabe talagang lakas dahil pababa ng tulay, yung tulay ng Abacan Bridge, ng pagitan ng Angeles at Balibago. Pag ganyan ko, sunganga na ako, napakabilis. Doon ako nagising sa ospital. Kasama yung uncle kong Amerikano at ang pinsan ko na nandiyan ngayon sa Australia, si Ate Mindy Flores. Habang nandun ako, sabi ng doktor, hindi pwedeng ilabas ito dahil nagpupumilit ako nung ako'y magkamalay. Sabi ko, ilabas din ako dito. Hindi ako karapat-dapat dito. Mamamatay ako kapag nandito ako sa ospital. Kagaya ng narinig ninyo kanina, napatuto ng ating beloved elder. Dahil sa mga Kristiyanong tunay, ang ospital, maminamahal, ay para lang sa mga walang pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tinahi yung mata ko. Dahil yung mata ko, kamunti ko mabulag. Ang ulo ko, ang daming stitches, tag-5 hanggang 5 stitches. Para akong nakabulaklak dito. Pilit akong nagpumiglas na ilabas. Sabi ko sa uncle kong Amerikano, ilabas ako. Pumirma ka, mamamatay ako, mamamatay. Wala kayong pananagutan. Basta pirmahan ninyo yung Weber. Pupunta ako, overnight, pumunta ako sa ating gawain, doon sa Novaliches, yung ating pinagdadausan ng gawain ngayon. Sakay ako ng Philippine rabbit. Nagtalokbong lang ako ng tuwalya para hindi mahanginan. Pagdating doon, nagulat ang ating beloved Mama Dear, ating assistant pastor, my beloved auntie. Sabi niya, anong nangyari sa'yo? Iyak ng iyak. Nakita ng mahal na pastor, sabi ng mahal na pastor, sinabi ko na. Di ba sinabi ko na ibigay ang buhay? Ayan, kailangan talagang maranasan mo yan, sabi ng mahal na pastor. Nandun ako sa sala. Overnight yon, yung sala, ginagawang pulpito yon pag overnight. Baliktad kasi yung aming overnight, doon kami sa sala ng mahal na pastor, beloved Mama Dear, yung pinagpurihan nila. Pero pag Sunday at Wednesday, doon kami sa kabila. Doon sa yung ginagamit natin ngayon. Sa madaling salita, ang pananampalataya ko, ang sabi ko, mahal na Panginoon, makarating ako sa pastoral, buhay ako. Pero kapag manatili ako sa ospital, patay ako. Nung ako'y dinala doon, maminamahal, sarili ko, sumakay ako, talagang nagsumikap ako. Pagdating ko roon, hindi ko alam kung ako'y nakarating na.
pagdating doon nilihans ako ng ating dearly beloved Mama Dear. Beloved ordained preacher Rafael Blanco. Nilihans nila ako. Nakatulog ako magdamag, wala akong alam na may overnight prayer. Ang sabi ng doktor, paglalabas ako ng ospital, patay ako dahil lulubo yung aking ulo. Mahanginan. Dahil ang daming sugat ulo pa. Mata ko, talagang kamuntik mabulag. Ngunit ang Diyos ay Diyos ng mga Diyos. Dahil hindi tayo sumusunod, hindi pa tayo committed sa mahal na Panginoon, sarili pa tayo, nagsasarili pa, bunong, lahat ng kakayahan, kaya, eto na ngayon, di umabot sa sukdulan. Kinabukasan, after overnight, maminamahal, pakiramdam ko sa aking sarili, sabi ko, ang gaan-gaan. Bumangon ako. Ang sabi ng aking beloved auntie, huwag kang bumangon, manatili ka lang diyan. Anong gusto mo? Anong gusto mong kainin? Sabi ko, kailangan ko lang ng soup. Sabaw lang kailangan ko. Dahil hindi pa ako pwedeng kumain ng hard kasi baka mamaya lalong lulubo yung ulo ko. Ang sabi ng doktor, mamamatay ako, magtatagal ako sa ospital. Pero nung nanon ako sa pastoral na nanatili, wala pang 1 linggo, hindi man lang lumubo ang ulo ko, wala man lang nangyayari sa akin. After 1 week, kugang na lang, kugang. Sa Bisaya, kugang. yung dinadaanan ng tahi, dinadaanan yung scars, o yung mga dinadaanan na lang, yun na lang, 1 week lang maminamahal, 1 linggo lang. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, wala akong magagawa, hindi talaga ako makatakas. Sige, ibibigay ko na ang aking buhay. Talikuran ko ang 100,000 na aking kinikita. Talikuran ko ang aking propesyon. Talikuran ko ang aking mga magulang. Susundin kita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mula noon, ikinumit ko ang aking sarili, mamatay mabuhay. Nasa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon for 35 years. Pinagpala ako dahil 35 years na ngayon dito sa San Carlos. Ibig sabihin kung gaano kayo katagal na may gawain dito, ganon din katagal ang aking pananampalataya at pananatili sa ministeryong ito. Mayroon akong AIDS, maminamahal, syphilis nung araw, pinagaling ng mahal na Panginoon. Amen. Mag-isip pa ba ako ng iba? Sabi ni Apostle Paul, last 2 verses, yung commitment ni Apostle Paul dito sa 1 Corinthians chapter 9, verses 17 up to 23. Dahan-dahan nating basahin at ang huling talata ay 2 Timothy chapter 1 verse 11 up to 14. Pakihanda po yan ating sinabing mga talata. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kabanata po ay 9, talata 17 hanggang 23. Ito pong sinasabi, sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may gantimpala ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, ay mayroon akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. Ano nga kaya ang aking gantimpala? Na pagka ipinangangaral ko ang ebanghelyo, ay ang ebanghelyo ay maging walang bayad, upang huwag kong gamiting lubos ang aking karapatan sa ebanghelyo. Sapagkat bagaman ako ay malaya sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat, upang ako'y makahikayat ng lalong marami. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo, upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan, upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan, ay tulad sa walang kautusan. Bagaman hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sa mga mahihina, ako'y nag-aring mahina, upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao, upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. At ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo, upang ako'y makasamang makabahagi nito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang genuine na commitment. Binigay mismo na halimbawa ni Apostol Pablo. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, dahil sa tayo po ngayon ay mga tunay na mga Kristiyano na, nagtitiwala, sumusunod sa mahal na Panginoon, oo na lang at hindi, ang ating sinusunod, ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon, ang sabi ng Romans, chapter 12, verse 1,
you are over and above the law of sin and death. Grabe. Si Apostol Paul pala maminamahal. Kaya sabi niya, sa mga Hudyo, ako'y naging Hudyo. Sa mga alipin, ako'y naging alipin. Sa mga lahat ng uri ng mga tao sa buong mundo, nakikibagay ako. Huwag gamitin ang bersikulong ito na kapag nagfollow up kayo doon na tutungga ka rin. Walang sinabi dito. Kung sinabi rin na nakita, naririnig mo yung kapitbahay na binubunga mo, nagmumura ka pa rin. Nagmumura ka rin. Hindi po yung ibig sabihin doon ni Apostol Pablo. Ang sinabi ni Apostol Pablo, natuto siyang makikibagay sa lahat ng tao, sa kanyang mga inaaralan, sa kanyang mga tinuturuan. Amen. Nakikibagay siya. Amen. Mayroon siyang mga mabubuting ginagawa. Di baling puro mabubuting ginagawa niya. Hallelujah. Nagawa niya ng mabuti. Ang lahat. Amen. Huwag lang siyang manghimasok na kanyang i-oppress yung kanyang mga kakausap o nakakausap. Yun ang sinabi ng mga pastor, Beloved Mama Dear. Ang sabi, ipinagbibilin sa amin. Di baling maagrabyado kayo mga anak. Huwag lang kayong mga agrabyado. Di bali daw maagrabyado kami. Kaming naturuang totoo. Huwag lang kaming mga agrabyado. Anong mga agrabyado na yan? Yun ang, you are abusing your authority. Amen. 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 Dito pa naman sa atin, sa Pangasinan, sabihin ko ng atin. Sabi nga ni Apostol Pablo, nakikibagay ako. Hindi man ako Pangasinense, pero adopted Pangasinense ako. Amen. Dahil for the last 20 years, nakasama ninyo ako, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nagsisikap, nagtitiis. Amen. Lahat ng uri, ugali ng mga mananampalataya, ating mga awit, mga manunugtog, ating mga helps, mga manggagawa, lahat maminamal pinabagayan natin. Yun ang sinabi ng Apostol Paul. Because we are committed to do so. Amen? Committed kami na kinakailangan pakibagayan kayo. Huwag namang i-oppress dahil tao rin naman kami na nasasaktan. Kung sa inyong tingin ay langgam lang kami, ang langgam ay nangangagat din. Amen? Amen? Tapakan mo ang langgam, maliliit ang langgam, tapakan mo ng tapakan, pero may pagkakataong kakagat yan. Nasasaktan ka rin. Amen? Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon. 2 Timothy, pakibasa po yung last verse. 2 Timothy. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanatay 1, talatay 11 hanggang 14, ito pong sinasabi, na sa bagay na ito ay ako'y itinalaga na tagapangaral at apostol at guro. Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Gayon may hindi ako nahihiya, sapagkat nakikilala ko yaong aking sinampalatayanan. At lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yaon. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Yaong mabuting bagay na pinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tulad ng commitment ni Apostol Pablo. Yun ang ibig kong ma-adapt, maranasan, gawin ng lahat ng mga mananampalataya. Tayo man ay mga mananampalatayang ordinaryo. Tayo may mga awit. Tayo may mga manunugtog. Tayo may mga helps, elders of the church. Tayo may mga manggagawa. Amen. Amen. Ano pang sinabi ng Lucas 12, 47, 48? Too much is given, much is required. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Gusto mo pala ng langit, may mga bakong daan patungong langit. Amen. Amen. Gusto pala natin ng mga pagpapala. Hindi karakadaga pagtungtong mo sa pastoral, puro na pagpapala. Kinakailangan atin din munang paghirapan ang mga pagpapala na dumating sa atin dahil hindi tayo pantay-pantay na kasabay na naligtas at hindi tayo pantay-pantay at sabay-sabay na nagsasagawa ng ating mga tungkulin. Abay, ako ba'y magde-desire sa anumang kinalalagyan ngayon ng mga bata, mga beloved babies nila? Ay, hindi ako karapat-dapat.
ni sumakay, ni magsuot ng kanilang mga sapatos, hindi ako karapat-dapat. Amen. Amen. Maaari yung kanilang makakain ko na. Yung kanilang mapupuntahan ko na, pero hindi ko sila pwedeng pantayan at lagpasan. Amen. Amen. Praise the Lord. Because too much is given, much is required. Hindi ka pa nga karapat-dapat, hindi ka pa nga katanggap-tanggap. Hindi mo pa nga may sasagawa yung napakasimpleng ipapagawa sa iyo. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng post sa Facebook, natawa ako nung aking mabasa. Makinig kayo, very catching ito. Last na sasabihin ko sa inyo to. Sabi nila, hindi nga makapunta sa gawain sa church, lalong hindi makapunta sa langit. Oh, hindi nga daw makapunta dito sa gawain natin tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes, tuwing Linggo. Ay, hindi ka rin daw makakarating sa langit. Totoo yun! Amen! Paano ka makapunta sa langit? Linggo ka lang nandito. Ayaw mong dumanas ng Miyerkules na gawain. Ayaw mong mag-overnight. Yun ang sinabi, totoo yung pinupost na yon. Sabi ko nga, paramihin mo yung post na yan. Marami sanang magsishare. Amen? Bakit daw? Ang Kristiyano, gusto natin ma-rapture lahat? Gusto natin magmana ng langit at buhay na walang hanggan? Pagkatapos ay nating dumalo sa church services, Miyerkules, Biyernes at Linggo, ay hindi daw natin marating ang langit. Hindi daw natin marating ang matanggap ang buhay na walang hanggan. Kaya, be committed of yourself to God because He called you as sons and daughters. Sons and daughters. Heirs of eternal life, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Taga-inherit, amen. Amen. Praise the Lord. Hindi basta-basta yung ating tatanggaping langit at buhay na walang hanggan. Kinakailangan nating pagsakripisyuhan. Kung committed ka na talagang tanggapin ang biyaya buhat sa ating mahal na Panginoon din, pues, sundin mo ang lahat ng inaral sa iyo. Nakakabuti yan. Kaya nga, pinagpapala ka sa kasalukuyan. Kaya pinasagana ka sa kasalukuyan. Kaya grabe ang pagpapala na ating tinatanggap. Dahil nakikinig tayo. At yung ating pinakikinggan ay ating ginagawa. Yung ating ginagawa, pumarito tayo, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Kaya tayo kayon pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Tayo mula tayo tumayo. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to others, Jesus. Ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Ay layo naman damdamin nila, kay kailan hanggang kailan ba Titiisin sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. wala nang iba, Jesus, ngayon ay Nalalaman ko na sa iyo ako may halaga. O
O salamat, nakilala kita. Hallelujah, hallelujah. Nag-isa kahit na mga kasama ay layo naman ng dangin nila kay tagan hanggang ilan pa hihintayin sa ating puso na dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Wala nang iba. Sa iyo ako may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord! Salamat pala, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakabait mo sa akin. Hindi karapat-dapat tumawag. Ang iing tunay na anak. Binigyan mo kami ng karapatan. Maging tunay na anak ka ng Panginoon. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, Ulihin ka ako ng Panginoon. Ako tinawag naman ang mga posisyon natin mga Panginoon. Maginamahal ni Pastor Father Jesus. Kabagan tayo sa ating ito. Tayo mapatawad sa ating mga kasalanan na gawa. Paglabag, pag-ibig sa ating mga Panginoon. Hindi natin nasunod ka ng banal ng kalooban. Kapig-gabi natin ang kanyang banal na presensya. Hallelujah, hallelujah. ay may halaga. O salamat, at kilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako may halaga. O salamat, nakilala kita. Ngunit Ama na Panginoon, mga binamahal, hindi tayo kaibig-ibig, ngunit inibig ng mahal na Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat, ngunit minirapat ng ating Diyos.
Ang kanyang banal na katawan, lumalang ng langit at lupa, iniwan ang magarang trono sa kalangitan, alang-alang sa iyo at sa akin, sa ating mga kasalanan. Nung umiyak, maminamahal ang mga kababaihan, dahil naawa sa mahal na Panginoon, ang sabi ng Diyos na nagkatawang tao sa mga kababaihan, huwag ninyo akong iiyakan. Iiyakan ninyo ang inyong mga anak at ang inyong mga sarili. Minsan naaawa tayo sa iba, ngunit hindi natin kinaawaan ang ating mga sarili, maminamahal. Ganun na lamang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ayaw ni isa sa atin ay mapahamak. Gusto ay ng ating mahal na Panginoon, baka abot sa panuntunan ng pagsisisi. Hindi pa huli ang lahat. Sa oras na i-give up mo ang iyong ego, ang iyong pride, ang iyong ambisyon, ang iyong kagustuhan, at magpasakop ka sa mahal na Panginoon, sundin mo kanyang banal na kalooban. Right then and then, patatawarin ka ng mahal na Panginoon. Luluwag ang iyong paghinga, luluwag ang iyong pag-iisip. Ano man ang iyong kahilingan, sabi nga ng banal na kasulatan, hindi mo pa hiniling. Nandiyan na, umaabot na sa iyo ang iyong kahilingan. Mas higit pa tayo, maminamahal, sa mga liryo. Mas higit pa tayo sa mga bulaklak. Mas higit pa tayo sa mga hayop na umuusad. Sa mga halaman, sa mga ibon. Tayo'y nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, kanyang iniibig. Gusto niya tayo, maminamahal, ay kanyang mapakinabangan sa kanyang banal na ubasan. Ang sabi ng ating mahal na pastor, ipangaral sa buong Pilipinas na ang buong Pilipinas darating ang araw ay magiging manggagawa ng mahal na Panginoon para ipangaral ang mabuting balita sa buong mundo. Ang Pilipinas ay tuldok lamang. Ibig sabihin, kaya ka tinawag ng mahal na Panginoon dinala dito, napakinggan mo ang aral na ito, dalisa ka sa gagamitin ng mahal na Panginoon para sa kanyang kapurihan, para sa kanyang katanyagan. Hindi na maglalaot. 2 years, 3 years, napakalayo na noon. Magbabalik na mahal na Panginoon. Kaya let yourself be committed unto God, unto Jesus. Mula ngayon, sundin natin ang panawagan ng mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Baliwanag ang iyong pangungusap sa amin sa hapong ito, man na Panginoon. Anumang mayroon kami sa kasalukuyan, mga pag-aari, mga talento, mga karunungan, mga pag-aari, anuman, mahal pa Jesus, ang mayroon ng iyong mga anak, ikaw hingit na kababatid, saan mo gagamitin para sa iyong kapurihan. Kaya pinagsusumamo sa hapong ito, na sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, orderly beloved Pastor Will Disrad Almeda, isinasamo ko ang lahat ng mga anak na patawarin mo kaming lahat. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, sa aming mga kanya-kanyang kasalanan na ikaw lamang higit na nakababatid, nakakaalam. Patawad po, mahal na Panginoon. Amin pong pinagsisihan ang lahat ng ito na ayaw na naming balikan. Gusto naming sumunod at magpasakop sa iyong banal na kalooban. Kaya tulungan mo ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, matutong magpakumbaba, matutong manalig, matutong magtiwala, matutong, mahal na Panginoon Jesus, na ihabilin ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga sarili, iukol ang kanilang mga lakad, ipagkaloob, mahal na Panginoon Jesus, ang kanilang buhay, alang-alang sa iyong banal na ebanghelyo, sa pangaral ng mabuting balita, kung sila'y gagamitin mo para magpatotoo, magbigay ng kasapubahagi tandog, mga katuwang namin sa mga awit, mga manunugtog, mga helps namin, mga manggagawa, bigkisin mo kami dakilang pag-ibig sa hapong ito. Wala na malapay Jesus, may walay pa sa amin. Bagkus pagkaisahin mo ang aming puso, ang aming damdamin, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang hiningang lahat. Hallelujah, hallelujah. Kiniklaim ang katugunan na aking mga dalangin sa mga pangalan ni Jesus Kristo na taga Nazaret. Ipatong ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman,
banggitin ang karamdamang cancer, leukemia, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, asthma, rayuma, hallelujah, tumor, hallelujah, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, leukemia, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, sa pangalan ni Jesus, incurable sicknesses, diseases, hallelujah, doubts and unbelief, hallelujah, di mo niya kahirapan, di mo mga problema, COVID-19, hallelujah, malusaw ka na, hallelujah, sa NCR, dito sa buong bansa, maging sa buong mundo, ipakita mo pa Jesus sa iyong kapangyarihan, dito sa bansang Pilipinas, din narito ang iyong propeta, narito ang mga tunay mong mga anak, tumatalima sa iyong panawagan, sa pangalan ni Jesus, vices began in the mighty name of Jesus. Pag-inom ng alak, pagsusugal, cast out, paninigarilyo, pagmumura, cast out from us in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. We claim the promise, the answers of our prayers in Jesus' mighty name, amen and amen. Three times paminamahal, jump and shout, praise the Lord. Huwag magbibiro, ang kinin, ang katugunan ng ating mga dalangin. Lahat, walang spare. Amen. Amen. Lahat ay tutugunin na malapit in Jesus' name. Sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan natin malapit sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor unto thee, the word great, worthy to be praised forever and ever. Brother Noel, para po sa ating Holy Supper na. Praise God. God bless you po. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves you more. Purihin natin mga napakabait at pinakamamalapan ng Kristo. God bless you, beloved ordained preacher, sa mensahe ng kaligtasan. Hindi po mga dinala. Dabang ipinamamahagi ang katas ng ubas at ang tinapay mga minamahal ko. Patuloy tayo makipag-ugnay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating pong siyasatin natin mga sarili. At iyakin po natin mga minamahal ko na tayo po'y karapat-dapat sumalo. That we're worthy to partake, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating Holy Supper na ito. Pagsisihan natin mga